depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. It must be a chase of something. Your ex wants to chase you, but you are chasing something as well. And tungkol kasi ito sa paghabol. At ang akala ng lahat, the more na hahabulin mo yung ex mo, hahabulin ka din niya. Hindi ganun nag-work yun eh. Ang relationship kasi nag-work siya in a matter of attraction. When we say attraction, kailangan talaga merong attraction na nangyayari. And pwedeng both of you are attractive, but it's a case-to-case scenario. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago nyo i-apply ang no contact rule, know the no contact rule. You should know kung ano yung mga batas nito at particular na part nito bago mo siya gamitin at bago ka magpahabol. Yung iba kasi agad-agad nagno-no contact rule. Nakita ko rin yan eh. Maraming mistakes about sa no contact. So yeah, if you want more information about no contact rule, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. I think para mas maging clear sa inyo yung mga bagay-bagay. Kasi kapag puro ganito, hindi magiging malinaw sa inyo eh. However, the thing is, yung topic natin today is paano ka hahabulin ng ex mo. Right? At darating kaya sa punto na habulin ka talaga ng ex mo. This one is just a matter or a battle of what we call psychology. So, labanan to ng psychology. When we say psychology, it shows na ang attraction is ganito siya nag-work. So, ang topic ay ang strategy upang habulin ka ng ex mo. So, paano ka ba hahabulin ng ex mo? In her mind or in his mind, kailangan ikaw ang main focus niya, ikaw ang main goal niya. Pero hindi ka hahabulin ng isang taong hinahabol mo din. Does that make sense? Hindi ka pwedeng habulin ng isang taong hinahabol mo din. Kumbaga sa larong tagu-taguan, hindi pwedeng dalawa kayong taya tapos dalawa din kayo naguhulihan. 'Di ba? O kaya sa larong habulan, kung sino ang taya, siya lang ang taya. Hindi pwedeng taya ka na tapos taya pa siya. Ano yun, magtatayaan kayong dalawa. 'Di ba? So ganun ang batas ng mga larong pambata. Meron tayong tinatawag na kung sino ang taya. At kung sino ang taya, siya ang humahabol. That's how it works. Kung sino ang taya, siya ang humahabol. Ngayon, kung gusto mong habulin ka ng ex mo, kailangan meron ka ding hinahabol. Okay, medyo confusing ba itong part na to? I mean, kailangan meron ka ding hinahabol. Keep in mind na meron kang hinahabol. Ako, meron akong hinahabol, personally. Pero hindi babae ang hinahabol ko. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para gawin yun right now. Pero ang pinupunto ko lang is, dapat meron kang hinahabol. Kasi ako personally may hinahabol ako. Humahabol ako ng cash or pera right now. Kailangan ko ng malaking budget right now kasi may paggagamitan ako napakahalaga. Kailangan kong makaipon ng marami this year bago mag-end ng 2022. Bago pumasok ang 2023, I need a lot of funds, I need a lot of money kasi may paggagamitan akong napakahalaga at importante. Yan yung hinahabol ko this year. Alam mo ba, kapag ang isang tao meron siyang psychological thing or main pinofocus siya, meron siyang hinahabol, yun yung nag-o-occupy ng isip niya. Para siyang malaking gamit sa isang malaking bahay. Di ba? Kung ilalagay mo ang isang computer sa isang bahay, kulang siya. Pero kung maglalagay ka ng kotse sa isang bahay, malaki yung i-occupy niya. At sa memory ko, para itong malaking gamit na nasa loob ng bahay, para itong aparador. Hindi mo siya may kukumpara sa cellphone kasi nag-o-occupy siya ng malaking gamit sa bahay. I mean, yung ino-occupy, meron akong hinahabol na isang bagay. And because of this one, dahil hinahabol ko itong isang bagay na to, mas nagiging, for me and hindi lang sa akin for me, I mean, mas nagiging attractive yung dating ko. Why? Kasi lumalabas na meron akong kwentang tao. Hindi ako nabubuhay for someone else. At hindi ako nabubuhay para sa isang tao lang. So, imbis na habulin ko yung isang tao, ang hinahabol ko na lang yung mga bagay na kahabol-habol talaga. Kagaya ng pera, goals, ano bang gusto nyo makuha? Techniques, kung nag-aaral ka, gusto mo na mataas na grades, siguro hinahabol mo yan. Kung nasa isang kumpanya ka, siguro humahabol ka ng promotion.
Kung nasa business ka, siguro humahabol ka ng quota o mas malaking kita o mas malaking business. Kung nasaan lupalop ka man ng mundo, ano ba ang hinahabol mo? And the thing is, kung hinahabol mo ang ex mo, oh God, bobo ka. Dahil hindi mag-work yan. Hindi mag-work yan. Huwag kang tanga. Hindi mag-work yan. Ang pinakamagandang gawin mo, habulin mo yung goal mo at hayaan mong yung ex mo yung humabol sa'yo. Ganon kasimpleng strategy. Kapag hinabol mo yung goal mo, matik, siya din ang hahabol sa'yo. Imbis na yung ex mo siya yung ma-occupy dyan sa utak mo, i-occupy mo na lang yung mga goals mo. Ipagpalagay na lang natin na parang isang lalagyan, di ba? Or isang shoebox. Maglagay tayo ng isang shoebox. Ipagpalagay natin na yung ex mo sa loob ng shoebox ay kasing laki ng isang sapatos. Ay hindi ko sinasabing terno sapatos. Maglagay tayo ng isang malaking sapatos sa isang shoebox. Palitan mo yan. I-occupy mo ng mas malaki. Kaso hindi yung ex mo dapat yung topic ng utak mo. Dapat yung topic ng utak mo, yung main content ng utak mo is yung goal na gusto mo. Maglagay ka ng isang particular na bagay na mag-o-occupy ng isip mo para mawala yung ex mo. Sa isang shoebox, pwede tayo maglagay ng isang malaking gamit, right? Kagaya ng keyboard, right? Yung keyboard sa computer, di ba? Ilagay natin yun, tapos mag-o-occupy siya ng mas malaki. My point is, sa isang shoebox, kailangan yung lalagyan nun, hindi yung ex mo. Kailangan nakalagay dun yung mga malalaking bagay na tingin mong mag-o-occupy ng oras mo at isip mo para habulin mo ang isang bagay. At walang masama kung hahabol ka ng mga bagay na importante. Walang masama kung hahabol ka ng mga bagay na importante. Ang masama, yung hinahabol mo yung mga bagay na hindi importante. And I think this is the right time to ask yourself kung dapat ba talagang habulin ng ex mo. At ang tanong, importante ba talaga siya? This is the right time to ask yourself. Importante ba ang ginagawa kong paghahabol sa ex ko? The question is, importante ba ang ex ko? Kasi kung naghahabol ka sa wala, tanga ka. And I want you to wake up, have sense of reality. This is life, dude. Mapag-iiwanan ka kapag pinako mo yung utak mo sa ex mo lang. Mapag-iiwanan ka. It is the right time to move forward and yeah, that's it. Thanks for watching.